inyong lahat. Tayo ngayon ay nasa quarter 2, week 3 ng Araling Musika. Ito ay tungkol sa melodic intervals. Ang melody ng isang awit ay may iba't ibang direksyon. May mga bahaging matataas at may mga tonong mabababa. Melody ang unang nakikita at napapansin sa isang awitin. Ang isang himig o melody ay binubuo ng mga nota, maaaring papataas, papababa, o pantay lamang. Minsan, ito ay pahakbang ang pagtaas o pagbaba. May pagkakataon ding palaktaw. Ang interval ay may dalawang uri. Ito ay ang melodic at harmonic. Interval ang tawag sa pagitan ng dalawang nota. Ito ay makikilala batay sa kinalalagyan o posisyon nito sa staff. Ang mga sumusunod ay ang mga melodic intervals. Ang una ay prime, sunod ay second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, at eighth interval or tinatawag na octave. Sila po ay sinusulat sa pamamagitan ng isang ordinal number. Isa-isahin po natin ang bawat melodic intervals. Ang una ay ang tinatawag na prime. Ang prime po, yun po yung first interval. Yun po ay laging nasa parehong line o space kasi ang pagitan nila ay isa lang. Kung baga ang first interval ay inuulit lamang. Okay? Pangalawa naman ay ang second interval. Pansinin pong mabuti ang kanilang agwat mula dito sa second line papunta sa second space. So, 1 and 2. Kaya tinawag siyang second interval. Next naman ay ang third melodic interval. Pansinin po ang kanilang pagitan mula sa second line papunta sa third line. Mayroon siyang isa, dalawa, tatlong interval. Kaya ang tawag sa kanya ay third interval. Bawat isang line ay isang interval at isang space ay isa ring interval. Nagsisimula ang pagbilang ng interval doon sa pinakaunang nota kung saan nandoon ang line o kaya space. Next naman ay ang fourth interval. Bibilangin po natin ang kanilang pagitan mula doon sa space hanggang sa line. Pababa man o paakyat ang mga nota, hindi nagbabago ang interval ng isang nota. Ganon pa rin ang pagbilang sa kanila mula sa space o sa line hanggang kung nasaan ang isa pang nota. Maliwanag po ba? Sana inyong naiintindihan kung saan nagsisimula ang bilang ng bawat interval. Puntahan naman natin ang fifth interval. Batay dito sa ating halimbawa, ang unang nota ay nasa second line. So, bibilangin po natin kung ilang interval mayroon hanggang
sa fourth line ng staff. Sige, bibilangin natin mula sa second line. We have 1, 2, 3, 4, 5. 5 ang kanilang interval, kaya siya ay tinawag na fifth interval. Next po natin ay ang sixth interval. Ang kinalalagyan ng nota ay mula sa second line hanggang sa fourth space. Bilangin natin ang kanilang interval. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O diba? 6 lahat ang kanilang interval. Isunod naman natin ang seventh interval. Ang ating halimbawa naman ay nagmumula sa fifth line patungo sa second line. Atin pong bilangin ang kanilang pagitan. So, may number na po siya, kitang-kita naman na hanggang sa 7th interval. Sunod po natin ay ang 8th interval na nagmumula sa 5th line patungo sa first space. Yun po ang ating halimbawa. Nakikita naman dyan sa may numbers kung ilang interval mayroon ang staff na ating halimbawa. So, bibilangin lang po yung spaces o interval para malaman natin kung anong klaseng interval mayroon ang isang staff. Naintindihan nyo na po ba? By the way, bago ko po makalimutan, ang octave ay kapareho lang ng 8 interval pag isinulat po siya sa ordinal number. Katulad po ng prime o inuulit, yan po ay katumbas lang ng first interval. Okay? Para po sa ating pagsusulit ngayong umaga, atin pong ilalagay sa limguhit ang notang interval na hinihingi. Kumuha na po ng isang pirasong papel at ballpen at humanda na po sa ating mga pagsusulit. Bibigyan ko po kayo ng sapat na oras para po inyong masagutan ng tama ang mga pagsubok. Marami pong salamat hanggang sa susunod na ating mga aralin. Ako po ang inyong lingkod, Presi Barona. Paalam!